Ayun, magandang araw guys. Bali ito nga pala ang ating unang episode ng Dayo serye. Etong binisita nga pala natin na to ay hindi naman nakakaila sa inyo na madalas kong nakakasama. Yan, eto tayo sa kanila. Medyo maulan kaya medyo... Ayan siya. Alright. Medyo umaga kaya hindi na kasi hindi kanyang welcome open. Okay? Tara, katukin natin siya. Tao po. Ayun, magandang araw sa iyo. Yan, si Boss Jeffrey. Yun, magandang umaga sa iyo. Yun, tutuloy na kami. Yun. Yun oh. Boss, pwede mo ba kaming i-tour dito kahit simpleng ano lang? Ay, sige. Ayun oh. Dito, ito yung pinaka-main shop ng Barracks. Ito, dito lahat ng mga binibenta ng mga isda, mga meal yung mga yan. Tapos, the rest itong mga nandito is mga female, binibenta rin. Yung iba dito, yung mga yan, mga breeder, at kung may nakalagay na X, ng ganyan, yan ay posibilidad na breeder, potential na isasali sa show. Yun yung mga may naka-X. Tapos ito naman, mga binibenta natin, mga aquarium items yan. Boss, meron kang boss, meron kang Shopee, no? Meron ako Shopee, pero wala akong binibentang isda sa Shopee. Bali more on na lang mga items, beta items lang tayo. Pagkain ng beta fish, yan. Live foods, si sir. Mga live foods, mga tubig-ex natin, nandyan sa mga plangga na lang yan. Makikita dyan, madumi dyan. Dirty kitchen. Okay. Yan. At dito, iba pa, mga tapos ito ang breeding area ko. Yan. Sa mga lalagyan ng ice cream. Ito, success na yung mga yan, yung mga nakatakit. Pero na. Ano pa? Mas special, no? Tinatapatan niya ng electric pan talaga para di na. Ay, di ba? Sorry. Sorry. Yan guys, proceed na tayo sa ating interview. Yon, magandang araw mga papa. Yan, dito ngayon ating bagong interviewin. Ito ang ating first episode ng ating Dayo serye. Yan, bibisita tayo sa mga breeder, sa mga hobbyists, yan, ng pag-iisda. Okay? Kung ready ka na, ready na ako. Ready ka na ba? Ready na tayo. Yun, let's go! Yan, magko-question na tayo ha. Yung mga question ko, mga love life pala yun. Okay guys? Okay? Ano ang pangalan ni Bossing? Ako si Jeffrey Bulalakaw, founder ng Bulalakaw Beta. Yun. Anong recent work mo, sir? Recent work sa sa call center. Tapos ngayon full-time na ako, fish keeper. Kumbaga nag-focus ka na talaga dito, sir. Ayos. At dahil na siguro sa sa destiny din. Maganda yan Kasi may mga circumstance na hindi yung maiwasan na yun, napunta ako dito. Pero kung siguro nasa Maynila pa ako na nakatira. Pero ito pa rin yung pero nalipat niya ako sa Maynila. Okay. From hindi ka talaga taga... hindi ako San Jose, Batang San Jose. Batang Maynila. Batang Maynila siya. Kankal ba tawag doon? Okay. Kailan nagsimulang mag-alaga si Mr. Jeffrey Bulalakaw? Nag-fish keeping ako. Nagsimula ako mag-fish keeping. Way back 2007. Okay. 2007. Kasi yung nagsimula yun dahil may nakita akong show ng Gabi sa SM. Tapos, nagandaan ako. Kung una ko nagandaan, female pa. Female ka pa? Paano ka ba? Kasi siya, kung ba seniority ko siya, 2019 ako nagsimula. Siya, kaya matagal ko na siyang kilala. Pero bihira talaga ako mag-rin. Female. Tapos, ang bala ko, hindi naman para sa akin. Para sa anak ko. Panganay kong anak na yung... Tapos, simula hindi niya nagustuhan. Mas gustuhan ko ako fish keeping. Saan nagsimula yung pangalawa? Kasi female Oo, female. At syempre yung main na yun ako. Tapos the rest nun, iba-iba na. Mga iba-ibang isda na. Talagang simula ako sa mga live bearer. Tapos, naging simula talaga, beta fish ka na? No. Gapi, okay. Gapi. Naalala mo pa yung unang strain mo ng gapi, sir? Na, pero yun nga gusto ko hindi ko pa nga alam masyado nga kasi talagang newbie pa lang rin ako noon. Hindi pa masyadong
malawak yung kaalaman ng gapi nung time siguro na yun, yung mga isda, di ba? Hindi, alam man, yun talaga ang talagang may show noon dati. Yun ang may mga show noon. Bihira pa yung mga ano noon, mga beta show noon. Saka bihira kasi yung mga nagbi-breed talaga noon. Panahon ng mga Chinese, yun talaga yung ano, yung mga mataas ang value talaga. Mataas ang value nun. Tapos, ang alam ko baka nga ano yun yung nakita ko na yun is full gold female. Full gold? Full gold female. Doon ako na in love nun. Tapos naghanap ka rin ng iba na akong isda. Hindi yun yung nakuha kong isda nung binili ko. Doon lang ako na in love, doon ako na-attract, nagsimula mag-fish keeping. Tapos, ang mga una kong binili, mga gabi, molly, black molly, mga gano'n. Yun yung mga una kong mga syempre madali lang mag-breed kasi library yun, isang lalaki at female. Dadami na kagad yun yung mga una kong mga isda. From that, nag-evolve na, syempre. Paano ka nag-transfer sa iba muna. Iba hindi ka lang may iba ka pang... Okay. From tetra, from cichlids, to mga exotic na mga fish ng mga ibang isda. Pero that time, nagbi-breed ka na rin, diretso? Nag-breed ako, pero hindi pa ako yung full breed na nagbebenta. Kumbaga for lang, pasiyahan lang. Talagang hobby, for the hobby lang talaga. At hindi lang yon. Pa ako nun, ang isa pa rin sa mga ko, yung aquascaping. Okay. Hindi nga bihira din ang maano nun. Hindi nga aquascaping ang tawag ko doon sa kasi ang ginaya ko is yung from the international na pag re-recreate nila nung environment, kung ano man yung isda na ilalagay mo doon sa tank, yun dapat yung ma-create niyang environment. Ganon yung mga... Kung ano yung talaga niya, kumbaga yung... Natural habitat. Natural habitat. Dapat yun ang sa kanya. Yun yung nandun sa loob ng tank. Ganon yung ganon. Medyo mamahalin. Tignan nyo, isang tanong pa lang yan haba na explanation. Mukha abuto tayo mga 2 hours. Eto, susunod natin tanong. Kasi matagal na siyang nagbi-breed Sabi nga niya, 2017 pa siya. 2017. Okay. 2007. 2007 pala, sorry. 2007. Okay. Sabro na. Paano mag-maintain ng magandang pangalan? Maintain ng magandang pangalan? Itong Bulalakaw Beta, kailan siya na-establish? Nag-establish lang itong Bulalakaw Beta noong 2021. 2021. Pero yung actual na bentahan is 2022. Okay. Hata niyo yun? 2007, kumbaga naglalaro-laro pa lang siya, ganyan. Ini-enjoy pa lang niya ngayon. Siguro masakit na ulo mo. Medyo, pero hindi. Hindi, masakit na ulo, masaya. Masaya, kasi kapag ka hobby, hindi ka, mapapagod ka, pero kapag ka yung passion mo kasi bigla na lang maglalagab-gab yan. Hindi yan mawawala. Ganon, tandaan niyo yan. At kumbaga ang tawag ko doon sa a fish keeper is always a fish keeper by heart. Tama. Diba? Wala yun. Tayo nag-quit pero may isda pa tayo. Tandaan nyo yan. Saka kaya, marami nagbibigay sa atin pero tumatanggi tayo, guys. Kasi manganganak yan, guys. Tandaan nyo. So yung tanong mo kanina, sagulitin ko lang, yung paano may-maintain. Mag-maintain yung pangalan. Kailangan talagang consistent ka sa kung ano man yung services na inaano mo, na pinoprovide mo. Tsaka as much as possible, mag-refrain ka sa mga toxic environment or mga yung huwag ka makikipagsabayan sa mga masasamang impluwensya. Tama. Tanangin natin tayo sa pinakatanong may basher? Meron. Nagkaroon. Wow! Sarap. Oo. May basher, pero syempre, ini-ignore ko. Dinadama. Ini-ignore ko. Hindi, ina-accept ko siya, pero ini-ignore ko. Kasi kailangan ko rin siyang maging parang i-validate kung tama ba yung binabash niya sa akin. Kung tama naman yun, is i-accept ko yun. As once, yun, parang... Ginagawa kong parang positive criticism. Positive kasi siya. Criticism. Yun. Para mas hindi lahat ng basher pangit ang dating. Tandaan nyo. Okay, susunod natin tanong. Paano mo mini-maintain ang quality ng isda mo? Mini-maintain ang quality ng isda is by syempre, una, kung ako,
bibili ako ng material sa isang kilalang line breeder. Sa isang breeder na kilala na, sumasali sa show, talagang na. Marami nang nakilala na sa kanya, kumbaga well-known na rin siya. Tapos, isa pa, yun nga, kapag na-produce mo naman yun, kapag produce ka, doon ka naman pag na-breed mo na, doon naman ano ka sa selective breeding naman. Sa mga anak niya, sa batch niya, mag-select ka doon ng pinakamaganda sa lahat sa kanila. Tanong, magkapatid i-breed mo okay lang? Kapag no choice in breeding, talagang pwede. Pero tsaka, kunyari ito. Selection naman, di ba? Selection. At kung ikaw ay gagawa ng sarili mong strain, talagang magkakaroon ka ng inbreeding. Kasi gusto mong strain na gusto mong malinis Kaya talagang mag-inbreeding ka. Yun guys, balik tayo. Nilayo ko lang ng konti kasi hindi makata yung pisngi ko Okay? Ano susunod na tanong natin? Bakit ka nag-focus sa beta at hindi sa ibang klase na aquatic fish? Maganda tanong. Kasi dito sa beta fish, kasi marami na ako na ilagaw dahil katulad ng guppy. Medyo nadalian ako kasi ang bilis nilang magparami. Lalaki at babae, pag samahin mo, dadami ka agad. So kasi yung beta fish, meron siyang sistema sa pag-breed mo pa lang. Challenging na. Hindi mo siya pwede i-breed basta-basta Oo, hindi pwede. May challenge siya. Tapos yun nga, nakita ko pa na yung mga sinasali sa competition, ang gaganda ng quality. Kaya talaga sabi ko, parang gusto ko dito, parang mas matcha-challenge ako dito. Kaya dito ako nag-focus. Okay. Nakita niyo yan Kasi hindi naman lahat ng breeder, pag gusto mong mag-goldfish, ganyan, pasok, di ba? Siyempre, kailangan mo sigurong mamili ng talagang makaka-adapt sa iyo. Makakaya mo i-focus, di ba, sir? Eto, sa tingin mo, ano ang madalas na nagiging dahilan kung bakit namamatay ang isda? Pero bago mo sagutin yan, kukuha tayo ng mic. Guys, wait lang. Pwede mo na sagutin, boss. Okay. So, siguro, for the newbies, kaya siya namamatayan, marami. Ito yung mga top. Water quality. Pangkaraniwan talaga yung tubig. Feeding. Sa feeding, yung sumasobra, yung parang gano'n. Oo. At saka, walang kaalaman sa isdang pinili nila. Minsan, iyon. Kadalasan kasi, minsan papasok ka ng isang pag-aalaga ng isda. Pakainin mo ng chicken joy. Di ba? Bali, yun. Dapat ko ano yung nakaano sa kanya. Yung kadalasang na ng mga newbie, yung una sa water quality. Ang hindi nila alam na yung linagay nilang tubig is yung galing sa tap water na may chlorine. Patay, syempre. Oo naman. Usually, pag kunyari, ganun yung tubig na meron ka sa bahay, paano ang ginagawa mo para yung pwede na siyang ilagay sa... ang kailangan mo talaga dyan, meron kang anti-chlorine na ihahalo. Kung talagang no choice ka, tap water gagamitin mo, kailangan meron kang anti-chlorine. Tapos, kung wala, kailangan maghintay, mag-stock water ka. At least, one day. Isang araw. One day pwede na. Advice din ba maglagay ng asin? Nilalagay ka? Rock salt. Rock salt lang. Walang kung ano-ano mga... Iodize. Iodize, di pwede. Patay ang isda rin doon. Luluto mo pa isda mo. Ayun ang sinasabi ko. Okay. Ano pa? Is yung second, yung sinabi ko, is yung feeding. Kasi, kadalasan, yung iba kasi, yung mga fish keeper na newbie, makita nila lumalapit sa kanila, akala nila, gutom na. Pinakain ng pinakain, hanggang sa nabusog, yung pinapakain nila ay pellet. Ang pellet, kapag namagayan, magano yan sa tiyan. Or, kung hindi na, ang ginawa naman nila, pinakain ng pinakain, hindi na ubos, yung hindi na ubos, nabulok, ammonia, patay yung isda. Okay, tandaan nyo, number 1 pumapatay sa isda, siguro ammonia. Ammonia. Kahit sa water, ganun din, di ba? Kahit hindi ka madalas magpalit, ammonia pa rin. Kasi sa pupu yata, madalas yung sa mga kung ano nasa. Sa mga organic na materials na nandun sa loob ng tank. Tapos, pangatlo, yung sinabi ko nga is yung knowledge. Kasi, bumili ka ng beta fish, tapos ginawa mong community, hinaluan mo ng tiger barb at tetra, patay ang beta fish mo. Kasi nga, hindi sila compatible. Ang mga ay fin-nippers sa mga barbs at tetra, uubusin nila yung mga fins ng hanggang sa hindi na makarecover yung isda mong beta fish.
patay. Mm. Kailangan Kala research. nila kasi matapang ang pag-beta, matapang. Yeah. Pero hindi nila merong ano, Oo. beta nilagay mo, naglagay ka ng Kaya kailangan Oscar niyan. kailangan i-research nila kung ano Oo. yung anong ano ba yung Pero usually ang beta maganda talaga soloista lang talaga siya. mas maganda. Pero pwede siyang ihalo, pwede siyang haluan, pwede siyang gawing community. At lalo na Ano pwedeng isama sa magandang tanong eh. Ano pwedeng isama sa beta? pwede ang mga Harlequin Rasbora, Harley Quinn. Harlequin Rasbora, mga maliliit lang na tetra siguro kahit neon siguro yan. Tapos mga plecos o gano'n. Tapos siguro Plecos, guys, yung janitor fish yun, guys. Plecostemus, pleco. Okay. Hindi nila. Baka medyo malalim masyado yun, guys. Okay. Tapos yun, dapat yung size ng tank is hindi siya pwedeng beta tank na standard size na 4x6x8. Para pinagsabong mo naman. Ang kailangan, ang mga minimum size tank ng mga ganun ng mga communities nasa mga 15 gallons. Okay. 10 to 15 gallons, ganun. Tapos, well-planted. Well-planted. Kasi para maraming hiding spots yung at madadivert din yung attention ng betta fish. Kasi talagang siya aggressive talaga. Pwede siyang sama, kunyari, naging yung marami yung isda. Pwedeng magsama ang female sa kamil. Pwede. Kaya lang, kapag kasi ganun, hindi ko talaga sinasuggest. Kasi, once kasi na ma-target... Suggest kayo kung pwede, once kasi na ma-lock on target ni male yung ikutan natin. Talaga yan, matatandaan niya na yun, Okay. Okay, meron ka pa ba habol, sir? Okay na. May habol ako. Okay na. Kasi, pangkaraniwan kasi, kung gusto mo tumagal kasi yung pag-iisda, syempre dapat may knowledge, alam mo yung nilalagyan, iniikutan niya, yan. Kung masyado pakain, ubus biyaya. Okay? Okay, ang susunod na tanong natin ay, sa tingin mo, bossing, bakit bumababa ang value ng isang strain sa market? Particularly sa betta fish, kasi beta ang natin ngayon, guys. Eto, bigyan ko lang ng example, katulad ng yung nauso nga na neon, yung glow beta. Yung green, na green. Okay. Neon green siya. So, wala mo lang neon orange. Glow beta. Orange. Wala pa. So, yun. Na-develop nga yun ang may patent nun Amerika sa US, glow beta. So, na-develop nila yon. Tapos, nung una, kasi nga, napakakunti pa, bago pa, rare strain talaga siya. At saka, kasi siya genetically modified siya ng tao. Dumating siya sa Pilipinas, kasi galing sa ibang bansa. Tanda mo ba kung nasa magkano ang presyo ng dumating dito yan? Hindi ko alam yung pero nung nabili ko siya. Idea lang? Idea lang. Siguro, hindi bababa ng 1,000. Okay. Hindi bababa. Pair na yun? Isang piraso. Okay, kasi ang pagbentahan kasi ng beta, usually male. Pag sinamahan ng female, ibang usapan na yun. Mas mataas ang presyo ng... Mataas. Kasi alam nilang i-breed mo Siyempre, sino ba gagawin mo? Magkakawayan, di ba? So yun, yung glow beta nga, nung mga panahon na yun, mahal siya. Talagang mahal. Actually, kilala nating breeder din na si Calopsia beta. Siya yung talaga nag-focus diyan sa mga neon. Ang bentahan niya doon 5,000. Isa less ang female. Walang female, Okay, less 5,000. Mga anong year dumating ng 2022. 2022. Okay. Hype 'yon, sa hype ng hype. Hindi hayop hype. Yung peak niya, yung kagandahan ng presyo. Okay, good. So yun, mahal yun. Tapos, biglang nung dumami na, may taga Pampanga, may taga Quezon City, bigla na lang nag-drop ng andami, tapos magkano na lang nila binibenta. Nasa hundreds na lang, parang kala mo, normal na lang. Minimal nila na 150. Meron. Hindi naman, siguro, pero nasa mga nasa 200, 300 pa yung price. Ano pa rin siya? Yan ang nagpapababa ng natin, ng presyo kapag binagsakan na ng iba, lalo na
yung ibang breeder. Mas maganda kasi siguro kung gagawin nila. Fix yung rate ng male. Once nakukuha ka ng female, dapat talagang mataas ang presyo kung magre-release Hindi ka. kasi natin masasabi No? rin yun. Depende. Marami kasi ang factors ng Kasi pricing natin. meron kasi gusto yung kumita ng mabilis. Alam mo yung yun, parang yun nga yun. Chinese, yung konti, mababa presyo konti pero Oo. Marami Marami benta. benta. Marami Oo, benta. ganun Chinese yun. ano yun. Oo. Actually, Ganun yun. ina-apply ko yun. Pero, hindi naman umaabot ng mga sobrang... Hindi naman sobrang sobrang Diba? Kasi may halos pamigay. presyo pambata eh. Oo. Ano bibigay nga yun? Nag-drop a coin. Yung anak ko tonto. Diyos ko, napabili tuloy ako beta tank. Diyos ko naman. At ayun nga, nahinto kami dahil may dumating. Sir, ano yung mga yan? Ito ay yung Placer trophies para sa Betacon actual mini Yo. show ng Team Battalion Alliance. Mamaya natin tatalakayin, bossing, ang tungkol sa Betacon. Oo. Yan, guys. Check lang natin dahil Check lang muna niya. kung ito ay sa Bali ito, bossing, oh. Ayan yung mga, mga trophy. mga Placer trophies yan. Yun, oh. Talagang engrande ngayon ang Betacon, bossing. Ayan, marami yan. Mas may libreng beer yun pagpasok. Beer. Beer. Joke lang. Promote tayo ng good beta keeping happy. Bota keeping. Mabawalan na sa bossing. Yan. Ayan, guys. Medyo nahinto kami ng konti kasi may dumating siyang parcel. Nakipagkwentuhan pa siya, ganyan. Tapos nainom kami konti. Hindi, joke. Okay. Tutuloy natin yung tanong natin kanina kung bakit bumababa ang value o presyo ng isda. Particularly sa beta. Okay. So, yun nga, i-continue ko lang yung sagot ko. Dahil nga, kapag ka yung breeder or seller is, pakwit na, gano'n, yan, binabagsak niya na yung presyo niya. Tapos, kapag ka naman, rin yun, no? oo, pakwit na, yun. Isa rin yun. Tapos, kapag ka naman, isa naman, is gusto niyang kumita, Particular yung yung quit balik. Oo. Meron ganun mga style. No? Kaya quit na daw, tapos biglang babalik naman talaga. Nangyari na sa akin yan. Nag-quit ako, tapos binagbigay ng isda sa akin. Diyos ko, dumami na naman talaga. Hindi, iba yun. Iba yun sa'yo. Yung sa'yo kasi, nag-quit ka na, tapos biglang, nagustuhan mo ulit. Pero meron kasing strategy. Ganito ang ginagawa. From beta, nag-ship ako ng... Oo. Nag-quit ako sa beta bigla yung time na yun. Tapos, may nag-endorse sa akin ng Gapi. Hindi, okay pa yung sa'yo. Okay yan. Oo nga, kaso nga ako, talagang hindi. Alam mo, hindi mo mapigilan. Ang pangit. I-breed mo lang. Ang pangit kasi, yung magpo-post sa pa-quit na daw siya. In-out niya. Tapos biglang mangyayari, hindi naman talaga siya nag-quit. Kunyari May lang siya natira nag-quit. pa. May talagang lang niya. Alam mo, Hindi, the rest, parang pang-hype niya lang na, yung or maawa na quit na, pero maubos talagang, lang. oo. Para kumita. Kita pa rin. Pag-goal ka, meron na naman siya padating. Oo. Meron naman iba, di ba, yung from, galing sabi nila, yung kukuha sa ibang bansa, tapos ibebenta naman dito. Ay, mga wholesaler yun. Pwede naman, legit naman yung mga yun. Legit. Talaga Pero yung presyo nun, yung presyo kasi nun, syempre, hindi natin pwedeng masabi. mas mataas yung presyo na yun kesa sa nagbebenta lang ng breed, sa breeder na nandito sa atin. Depende rin kasi sa lugar ng breeder. Kasi pakikita mo, pag tinitingnan ko yung mga profile, boss. Talagang pupunta talaga ako ng mga profile. Sinisipat ko. Shit, ang gaganda. Pag ganito kasi sa kasi depende pa sa quality nung kunyari sa sa ibang bansa. Kung may mga pet quality lang, maganda kulay, mahaba ang bentahan kasi nila diyan pag bulk ang order, talagang mura lang yan makuha. Ngayon, nagpapamahal diyan is kapag yung may shipping, yung pinadala siya dito, may proseso yan Tapos yun, kapag napunta doon, syempre kailangan kumita ng transshipper, kaya papatungan niya ng konti naman. Ngayon, yung transshipper na yun, pag binenta niya ngayon sa mga reseller yon, yung mga bumibili rin ng mararami, patungan rin naman ngayon nila. Kaya doon tumataas yung presyo. Pero mas mura pa rin yung sabihin mong yung presyo na yon. Kung ang quality ng sasabihin mo is mapa-Westlitan, talagang mahal yun. Dahil iba yung quality nun Iba yung quality nun. Tan, baka naman. I-compare naman natin ngayon doon sa local. Sa local na nagbe-breed. Westlitan yung Pinoy din, di ba? No. Ano siya? Malaysian ano yata. Yung parang... Malaysian yata ang pagkakala ko. Malaysian. Yeah. Okay, kasi matagal ako wala sa beta, guys. Sorry, kala ko tan. Pag tan kasi Pinoy. Di ba?
Okay. So, yun. Balik tayo sa may local. Sa local, may compare naman natin sa may local. Sa local kasi, nakadepende pa rin yan sa may breeder na nagbebenta. Kunyari, is yung breeder is meron siyang isang estero na pagkukuha na ng kitikite at moy na. Ay, panalo. Paldo, di ba? Kasi, ano yung ginastos mo doon sa ano? Kami tatanungin kasi, bumibili kami ng live foods, guys. Bumibili kasi ng live foods iba. From fry pa lang na BBS or moy na. And then, ang BBS, guys, hindi siya pipitsuging sa presyo, ha? Hindi siya pipitsuging, guys. Yun. Tapos, abot mo, sir. Meron silang sample dito, guys. Ito, Aqua Master. Ito, nagsimula ako. Ayan. Okay. Oo. Ito na rin ang gamit ko. Kahit medyo, ano siya, pricey talaga siya. Pricey. Pero, yung kala mo sa, malaki siya, mga ilang months bago maubos ang isang ganito mo. Na consumption mo sa mga fry. Hindi na yun kasi pinapakain ko, medyo pricey nga kasi. Yung ginagawa ko kasi talaga ako, kukulture ako ng live foods ko sarili. May moy na kasi siya, guys. Hindi moy na, Magna. Magna pala, sorry. Tsaka Infusoria. Okay, Infusoria. Oo, yun. Okay. Yun ang hindi pa tayo nakatry, guys. Kasi yun talagang may solution ng tubig eh. Ano mo yun, guys? Pag hindi, mag-ano siya, magka-crash. Guys. Hindi siya yung mga biyasa lang tumitira, guys. So, balik tayo. Yun nga, sa may yung bakit mas mura or mas mahal yung yun nga, nakadepende yun. Kaya, binanggit mo ayos, nakukuha niya lang yun. Pwede nga talaga mabenta ng murang-mura. Libre yung mga live foods niya, pinapakain niya eh. Pero katulad nung... Kasi kung makakabawas sa pagpapadami mo yung live food. Oo. Ang laking bagay. Laking bagay yun, oo. Eh kung yung is walang makukuha ng live foods yan, kukuha siya yan, bibili siya yan, BBS. Bibili siya ng Moyna, bibili siya ng Tubipec sa mga nagre-resell. Yung iba naka pa tawag doon yung bloodworms. Bloodworms pa. So yun. So yun talaga ng presyo niya, lalo na kung meron pa siyang mga pinapatak dyan. Swerte rin kayo kung may kitapang kayo sa paligid nyo. Kitapang yung dahon ng talisay. Talisay. Yung kitapang, meron tayo. Pampatapang yun. Meron tayo yan. Pero meron na sila. Okay, available tayo. Highway natin, guys. Okay? Number 1 yan sa pangpaano bang talisay, kitapang? Natural water conditioner. Okay. Natural antimicrobial. Pero kung natural water conditioner, hindi pwede yung paggaling sa gripo, Ractad. Hindi naman siya anti-chlorine eh. Hindi siya? Anti-chlorine. Baka isipin nyo, pwede na to. Hindi. Yun. Tapos, siya rin ay natural color enhancer. Kasi sa beta, lalo na kung sa mga magabalak, gusto sumubok mag-show, pumunta sa Betacon, iweway pa rin natin, guys. Yan. Kitapang, color enhancer. Isa yung tinitingnan ng mga judge. Magdala ka super red pero pale. Wala, bagsak. Okay? May dagdag ka pa, sir? Yun lang siguro regarding sa price ng Maraming factors siguro dadagdag lang. Marami talagang factors kung ano yung hindi naman lahat nasa yun. Ay ko-consider ng isang seller. So nakadepende yan kung ikaw ay breeder seller, kung ikaw ay reseller lang, kumukuha ng wholesale or importer seller, ganun kaya. Nakadepende yan sa price. Depende sa pakain mo, kung ano yung pinapatak mo at kung ano yung depende siguro sa pangangailangan ng ano pangangailangan mo. Kung kailangan mo talaga ng pera, binakit ako bagong shoes doon, guys. Kulang ang budget. Bili mo. Okay, wag na. Okay, susunod natin tanong. Ito, para sa mga sa mga nega. Pero ito, ano lang to? Sige. Sir, ano masasabi mo sa mga breeder na hindi nawawala, lalo sa mga social media? Yan. Yung mga kamote, kung tawagin. Kung sa mga kalsada, merong kamote, ganyan. Yung mga, need pang manira, yan, di ba? Kapwa breeder, ganyan. Sila, tapos, para mag-gain ng fame sa social media lalo na yun. Okay. So, ano masasabi mo dun, sir? Siguro, kasi ito wala itong kaaway. Siguro kung, hindi, meron din. Meron din ba? Ano lang siguro, katulad ng sinabanggit ko rin kanina, yung parang tinitake
ko siya as a positive criticism. Depende yan sa approach, sa pag-accept mo eh. Pero kasi ang ano ko is yung mga ganyan, gumagawa ng issue, naninira ng kapwa para lang makabenta sila. Medyo pangit. Pangit talaga. Kaya lang, naman siguro sino tanongin, pangit talaga. Oo, ako ay isang maunawain. Kung ikaw ay isang maunawain at meron kang depende kasi sa sitwasyon niya. Nangangailangan talaga siya, kailangan niya. Siguro intindihin ko na lang. Pero niya, masama pa rin siya sa beta keeping habits kasi pinapakita mo sa mabaguhan na lalo na yung mga newbies. Oo, kaya nga. Kasi simula, kunyari maganda ang image mo, tapos syempre ang mga newbie lapit sa'yo. Pero actually, kasi balik din sa kanya yun. Din sa kanya yun. Ang pangit ang pinapakita niya, magiging pangit din yung pakikitungo ng magiging mga kasalamuhan in the future. Tama. Siguro hindi tatagal. Mga ganun. Tumagal ka man siguro, basta hindi tatagal. Pero kung isa pang aspect niyan, kung ikaw ay kunyari, vlogger lang, tapos parang para kasing yan, kapag vlogger ka, kailangan kailangan mo ma-hype eh. Yung hindi ako yun. Yung title mo, content title mo, yun, di ba, kailangan ma-hype eh. Kailangan maging curious mo. Kaya ganun yung mga atake. Hindi nga ako yun. Wala na ako isda. Vloggers lang. Okay, go. Okay, hindi na natin masyado pahabangin tanong na yan. Baka may mga magko-comment pa. Ayaw natin ng nega na comment, guys eh. Okay? Okay. Ang susunod nating itatanong sa kanya ay, anong nakikita mo, yan, sa market ng betta fish after 5 years? Sa akin siguro... Kasi ngayon time na to, nag-hype ang Molly. Yun nga eh. Di ba? Hindi kasi... Panahon, di ba? Panahon. Ang Molly naman kasi is underestimated eh. Kumbaga, hindi kasi na... Dati para lang siya, kumbaga parang bulkan na nanahimik. Tapos, tahimik lang siya. Tahimik lang sa umpisa. Tapos, boom, ito na siya. Ultimo yung gapi. Boom, iwan eh. Ang beta, na siya eh. Institutionalized na siya eh. Talagang, hindi na mawala yan. Kaya lang, siguro nagkakaroon lang ng ibang, basta kasi parang pagbaba. Ang mga breeder kasi, karaniwan kasi minsan sa ibang breeder, kung ano yung nagiging hype kung tawagin. Kumbaga ilalaylo. Kunyari, nasa beta siya. Ilalaylo niya ng konti yun, tapos na siya magpo-focus sa medyo gan. Kung sa strain ang pag-uusapan, yung kumbaga sa beta mo. Sa strain, ang nag-hype kasi talaga is yung mga Hulk, mga Sakura, yung mga pero yun nga. Pero pwede siya show. Pwede naman depende yun sa category ng organizer na sasalihan niyo. Kasi pero yata sa organizer lang yung neon green parang IBC, hindi siya pwede. Pa siya. Hindi talaga. Saan bumabagsak na category ang neon green? Sa all other color, AOC. AOC pa rin. AOC siya kahit solid siyang kulay. Unique. Unique color. Okay, balik back to tayo guys. So yun nga. Kaya siya sa tingin ko magiging stable ang may fluctuations, tataas, bababa, ganon. Depende yan sa kung anong strain na biglang napahype or bago lumabas na strain na rare pa. Kaya yun yung natin. Katulad nga rin nabanggit mo kanina is yung Molly. Talaga siya, underrated siya, hindi siya masyado, lang siya parang akala mo isa lang siyang community fish sa tank. Ngayon, pwede meron na pala siyang show, ganon. Mga after 5 years, may ganyan mangyayari sa betta fish. Oo, lagi naman. Ito di ba nga sabi nga sa'yo, 2022 nag-start mag-bloom yung mga neon. Nga Hulk nga ang tawag. Yung time na yun parang pangkaraniwan talagang medyo papalo yung mga crown tail, yung SR, yung super red na half. Hindi mawala yung mga ganyan. Kasi ang super red kasi sa mga lalo na sa mga lalaki. Yan ay parang inaano natin as kumbaga pambansang siya pinaka yung kumbaga kung i-describe mo ang beta super red, parang ganun tama. Oo, para siyang icon ng beta. Super red. Bless na lang kasi ako nagsimula ko sa Favorite yan. AOC tayo nagsimula. Isa pa, dahil nga kasi dahil kulay, grabe. Sa tao kasi, ang red ay isa sa mga basic colors na ng tao. Yan, red, blue, tsaka ba? After 5 years, bossing, tingin mo ba ang beta nakalinya pa rin sa... Oo.
hanggat na meron pang mga organization katulad ng BP, ABA, mga clubs katulad ng Team Battalion, ng MUBH, mga iba-iba. Basta't sila nagpo-promote sila ng ganyan at nagpapa-show, magiging stable ang market ng beta. So maganda. Yan ang target at ang focus ng mga shows. Mapalawak ang beta keeping hobby. Sa tingin mo, after 5 years, di ba? Ang anak mo ngayon ay ilang taon? 18. 18. Tingin mo mamamana niya yung pagiging... No. Ano talaga? Hindi siya more on computer siya talaga. Okay. Same ng anak ko. Mukhang malabo. Pero siya tumutulong sa akin dito. Alam niya, pero hindi siya... May idea talaga siya. May idea siya, tinuro ko, pero hindi siya in case na umalis ka, ganyan. Nakapagpakain na. Oo. Hindi siya ang hirap magpakain, guys, ng beta, guys, ha? Hindi siya... Pitik-pitik yan, ha? Wala kasi, di ba kasi wala sa puso, eh. Katulad, bigyan ko lang example. Tatay ko is electronic technician siya. Tinuturuan niya rin ako. Hindi ko gusto. Yan. Depende talaga yung gusto. Hobby is hobby kasi talaga. Anong gusto mo? Yan. Okay, ang susunod naman nating itatanong sa kanya, kung may iniidolo ka na breeder, sino to at bakit? Siguro internationally. Yun nasabi ko, yung kanina si Tan. Talagang icon na talaga siya. Talagang yung quality kasi. Pag siya, nakadepende pa rin siya sa quality nung ang idol ko sa kanya is yung quality nung linalabas niya. Napaka pure, napaka linis. Yung, di ba, mga deforma, ganyan, mga reject, hindi na niya talaga nilalabas. Hindi na talagang yung quality na sa kanya. Kaya mataas din talaga ang presyo. Yung isa naman is yung isa hindi ko mabanggit yung ano nga bang pangalan nun? Trok. Hindi. Iba. Basta, rin siya, Vietnamese kaya mahirap. Vietnamese, mahirap Pero, siya naman, isa naman siya sa mga idol ko sa pag-develop ng strain. Okay. Yun yung naman. Siya yung... Sino nagpalabas ng neon? Yung neon nga kasi is, siya. American, hindi siya sa mga Asian. No. Okay. Kaya, ito, bigyan ko lang rin kasi yun ng ang neon or yung glow beta. Glow. Siya ay patent ng glow beta, LCC. Siya ay isang kumpanya sa US na nag-develop nun. Dinevelop yata yung glow beta na yun. Ito, sa mga glowfish, sa mga hindi nakakaalam. Na-develop yun, actually, accidentally yata, is para gumagawa kasi ang tao, nag-experiment ang mga tao ng mga byproducts ng mga galing sa animal para makapag-create ng cure sa cancer. Ngayon, biglang may lumabas na ganyan, nung hinalo-halo nila yung mga genes, may lumabas na ganyan na glow or yung neon. Kaya, nung nagustuhan naman, nung linabas sa fish keeping, nagustuhan ng tao. Siyempre, maganda eh. Bago, saka mailaw. Kaya siya nag-boom yung glow beta, sumikat. Pero, ngayon, sa mga show, hindi siya pwedeng isali, lalo na sa IBC show, kasi patented nga siya. Siya ay isa ring considered na hindi siya natural breeding or strain na galing sa hindi siya pangkaraniwan. Galing kasi siya, yung neon is galing siya sa pinag-breed. May human intervention na. Kumbaga, in-injection ng kasi. Kumbaga, pinasukan ng jellyfish DNA. Yung kumbaga, sila lang ngayon. Yung beta fish. Oo. Third party ba? Oo. Okay. Okay na, Seth? Okay. Eto na po, kasi katagalan niya, 2007 pa siya nagsimula. Ano ang best na maipapayo mo sa mga baguhan sa pag-aalaga ng beta? Siguro yung nabanggit ko rin kanina, yung mga problems kanina, yung sa feeding. And number one siguro talaga is yung research, knowledge. Kailangan mo talaga nun. Kasi hirap talaga pumasok pag wala kang alam. Based on experience ko. Parang siyempre ako rin. no? Pumasok lang rin ako.
nagustuhan ko siya, hindi ko inalam na bago pa na Di marami ka rin mga failure ng mga umpisa. Ang dami kong patay. Yung sabi, di ba, lahat yan sabi ko, ganda ng isda, dami, magsabi natin sa isda. Nasaan na yung iba kong isda? Ba't nawawala? Kinain na pala ng iba. Di ba? Ano siya, yun talaga, kailangan may knowledge ka kung ano man yung papasukin mo. Anong may papayo mo sa mga breeder? Yung mga kasabayang breeder natin yan. Sa larangan ng pag-isa, lalo na sa pakikitungo sa iba pang mga fish keeper. Siguro, may papayo ko lang siguro. Kasi pangkaraniwan naman sa mga ibang fish keeper, yung mga breeder, minsan karaniwan yan magkakilala na eh. Pero na sa mga, oy, sino to? Bago, parang ganun. In terms of ano ba, ang gusto mong maano? Sa pakikitungo, sir. Sa pakikitungo. Sa bawat ano. Kasi yun minsan nagiging problema eh. Yung nag-eerehan ba, yung ganyan. Kasi kung tagal mo na eh. Pride, Sabi, same kami ng isda, pero mataas ang value sa kanya, tapos ganyan. Magugulat ka. Minsan nagkukwento na rin yung mga parokyano. Siguro, ang may papayo ko lang siguro, medyo wag masyadong mataas ang ego. Kasi kapag ka pinapakita mong ganun ka, maipapakita mo rin sa iba at gagayahin rin ng iba. At magiging toxic yung hobby. At pag naging toxic yung hobby, makikita ng iba, ayaw na nila ng ganung hobby, mawawala yung market. Pag mawala yung market, mababa rin yung sales mo. Diba? Balik yan. Kumbaga parang, ano tawag doon, magkakaano siya, effect ba tawag doon? Basta yun na yan, alam niyo yun. Okay, ito na, medyo malapit na tayo matapos sa pagkatanong kasi medyo mahaba na to, siguro mga 4 hours na to. That is. Okay, saan matatagpuan ang Bulalakaw Beta? Matatagpuan ng Bulalakaw Beta sa Earth. Joke. Masyado. Okay. Dito sa De La Costa Homestay, Barangay Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Pwede siyang ma-search sa online maps, sa Google, sa Waze. Search nyo lang Bulalakaw Beta. Type nyo lang Bulalakaw Beta. Anong oras ka nag-open, bossing? Open from 10 a.m. to 8 p.m. daily. Daily daily. At Sunday. Saturday, Sunday. Yeah. Maliban na lang siguro. Pero mas maganda, mag-PM kayo sa kanya. Yeah, kasi minsan meron akong mga importanteng... Hindi naman taping. Boss, may pahabol ka pa? Siguro, pahabol ko na lang, punta kayo sa Betacon para masaya. Masaya yun. Invite mo sila, bossing. Invite ko kayo punta sa Betacon at ipalaganap natin ang good beta keeping hobby. Huwag na tayong damamay sa stress. ang fish keeping, kaya yan nagawa is para makapag-stress reliever, hindi magpadagdag ng stress. Okay. Maraming salamat, Boss Jeff. Salamat. Sa interview na to. At humanda ka na. Ikaw na ang susunod.